Happy Tuesday, bestie. Happy Tuesday, bestie. Ang dami natin today. Yes! Sino ba itong mga special guest na to? Because today is a special episode because it's your birthday. Yay! Happy birthday. Hoy, batiin nyo! Batiin nyo! May mikropono kayo. Happy birthday, chat. Kita pala tayo dito. Hoy, totoo to. Wait, eto na. Totoo And na hindi pala lang siya. po ako may birthday, si Miss Ken And si Kenisa as well. Happy Happy birthday to me. Happy birthday. Thank you po sa mga bumate sa Instagram. Yes, may bumate. Dami. True. But before that, ano bang chibog for the chika natin? Yes, ang ating chibog ay dalawa. Nakakaluwag-luwag tayo. May donuts from Dunkin' Donuts and pizza from Yellow Cab. Not sponsored again. Pero Di mo may kaya Kenya. Yellow Cab. Sige, I think before we start, best siguro na magpakilala ulit tayo. Sige, sa mga first-time viewers, ikaw muna. Ikaw na, nahiya ako eh. Hi, sa mga first-time viewers, I'm Chatty. 26 years old. Ito totoong 26 na. 26 years old. Single. Baka naman. Charot. You. I'm Fritz, 25, the youngest sa aming lahat. Ba't hindi pala kayo? Hindi. Hindi ka para mag-youngest. Hoy! Yeah, I'm Fritz. You know me. And, sige. Go. Hi everyone, my name is Ray. Hi, I'm Ken. Hello, I'm Thomas. Hello, I'm Kyle. Kung tingin nyo nahihiya pa sila, okay lang yan. Kasi ganito din kami nung una. Hindi namin alam paano haharap sa camera. Pero believe me, before nito, sobrang ingay na ng kondo kanina. Ang dami ng pwedeng podcast episode na hindi lang nakuna ng camera. And since we're here today, lahat tayong magkakaibigan na available at the moment, Yeah. what better way to talk about than friendship? Yes. Alam nga bang enemies ang Charot. Why not? Pwede rin naman. Why not? Why not? Ay, Sige. Ay, nag-aamok, be. Ang Enemies aga daw. na! parang gusto niya naman tapos agad to Hindi pa man tayo sumisikat, canceled. Cancel agad. Anyway, siguro let's lighten up the mood muna. Let's get to know each other para din makilala nila tayo. Yes. I think best thing na gawin natin ngayon is tanungin natin the funniest memory na we have of each another other. person. Yeah. Parang pili ka lang ng isa. Ganon. Siguro Ito, may natatawa agad. Oh, kaya nga unahin meron to. Sige, let's begin with Ezekiel ba pakilala mo or Kyle? Let's begin with may screen name. Di nyo akalain nyo. Oh, go. Hi, I'm Kyle. You can call me also Kiel or Box. So, Nagpakilala na tayo kanina. okay lang naman yun kasi. Go. Chika lang. Okay, so yung funny memory is kay Charity. Ano yan? Sobrang dami pero nakakahiya siya. Pero nakakatawa siya. Magbigay ka ng 5 kung sobrang daan. Sige. First is 40-meter sprint na nag-dive siya dun sa Ano yan? High school tayo? high school tayo. Talaga? Nag-40 meters sprint tayo? Basta yun. 40-meter sprint, kaakala niya, since wala siya salamin, akala niya is, Pababa. Dire-diretso siya, pero pababa siya. So, nag-dive siya dun sa... And sobrang gitna ng quadrangle. Yes, Yeah. Open po yung quadrangle namin. So, kitang-kita ng lahat ng sambayan ng True. Arellanites. Yes, and another one, siguro ito yung pangalawa. During science camp, third year. Ba't puro kahihiyan ko yung nakakatawa Be, para sa'yo? sabi namin 1 lang din. Yung 5 eh. Okay na yun. So, ayun lang. Same lang din. Kasi during one presentation nung, doon sa science camp, parang overtime na yung performer, nagka-time out siya, na-out of balance siya, pati yung mga sarap, nadaganan. Hindi ako na out of balance. Disclaimer, tinulak po ako. Sino Eunice. yan? Pero I don't take it against her. Hi, Uni. If No, you're she takes it watching against this. you. For all I know, binaon niya yan hanggang pag-uwit, pagtulog. Hindi naman, be. Okay, thank you, next. Kyle. Thank you. Sige, let's move with Thomas. Ako kay Fritz. Hoy, ano yan? Hindi, kukwento ko lang yung first year. Na? First year, kami, high school, sa Earth Science.
Ano yan? Hindi, yun nga, yung Earth Science, buong classroom, di ba, magkaklase kami ng SS2. Patapos na yung subject na Earth Science, kararating lang niya doon sa pinto, tapos naliligaw-ligaw siyang gano'n. Yun pala, nag-break. Ako rin! Nangyari rin sa akin yan! So, kung tignan mo yung matangkad na syempre napakilala. Tawan-tawa ako sa kanya kasi parang, hala, nasan ba ako? Tapos ang itsura ko yung high school, maitim na matangkad, na mukhang malnourished. Naalala pa yun, nakakaloka. Kahit ano lang ba, funny memories lang, no? With anyone. With anyone. Ako with Thomas. Parang may eksena tayo, nasa bleacher tayo. Parang dami eksena na Be, tawagan. yung nasa bleacher kasi tayo, parang may nagkatampuhan ba kayo ni Tal or something. Tapos sumugod siya sa atin na parang bang nanay siya ni Tal. Tapos tawang-tawa talaga ako kay Thomas. Yung G siya, tapos ang seryoso ng mukha niya. Hindi ako sanay na seryoso siya noon. Kasi di ba lagi siyang biro, matawa siya, ganun. Tapos ang seryoso siya, galit siya, totoong galit siya. Pero natatawa ako sa kanya noon. Ay, anak mo nga, ano itsura ni Thomas doon? Feeling ko ako. Ang ganap ni Thomas yun. So, kanisa ako sa bleacher, kakwentuhan kami. Pinag-uusapan namin yung mga masasamang nangyari nung araw na yun. May rumaragas ang Thomas sa harap namin. Talagang ganun. Hawak niya si Crystal na gano'n. Halika dito tayo. Halika dito. Wala akong maalalang ganyan. Totoo ba nangyari yan? Totoo yun. Oh, Kasi, Bal. may funny pwedeng memory. pa. Sa akin. Wala ka ba funny memory sa akin? Pas nauna ako. Maalala. Ako na annex. Ang funny memory ko sa kanya. Ay, Bakit may ano? check muna. Baka magalit. Sige na nga, pas na din. Ay! Hindi pwede. Hindi pwedeng pass. Ano ba? Funny memory with Bal. Wala lahat kasi nakakakilig lang eh. Bakat na guys. Hindi sumusunod sa prom? Sige, feeling ko next stories. Go. Sige. Isip ko na yung sa akin. One time kasi, co-workers ko pumunta dito sa bahay. Mag-overnight lang, ganyan-ganyan. Tapos, nagugutom kami. Gusto namin pumunta sa Wendy's. Yung Wendy's, kasi di ba may parang letters doon na umiilaw yung sa nila logo. Habang naglalakad kami, si Bal, tinitignan niya kasi yung umiilaw lang yung NDYS. So, titiglang siya, lakad-lakad, ganyan-ganyan. Tapos maya-maya, biglang may daga na biglang dumaan, ganyan-ganyan. Edi so nagpanik kami, ganyan-ganyan, naapakan namin na ganyan. Tapos siya, kinagat siya. So, edi cancel, hindi na kami, kakain. Tapos pinunta namin siya sa hospital, ganyan-ganyan. Ang chika kasi, parang very ako yung Fritz nung Earth Science ng first year. Ganun ako naglalakad, tingin-tingin na naman. Kasi yung Wendy's, DYS lang yung yung umiilaw. Tapos, yung daga, nagulat ako as in tumatalon ako. Tapos, hindi ko talaga naramdaman. Sabi ko, naputikan ba yung paa ko? Hindi ko pa siya pinansin. Lakad talaga akong hanggang bilihan ng ice cream. Uhaw sa ice cream. Kasi alam mo yun, di ba, para meron kong identity dati na, ay, nakagat ako ng aso. Hindi ko mapagmalaki na nakagat ako ng aso kasi daga. Mas nakakahiya pala yun, no? Nakagat True. ng daga. Okay, anyway. Ayan, may glimpse na kayo kung ano-ano mga personality ng isa't isa. So, at this moment, eto, quick lang, para light na pa-intro lang natin. Ano yung first impression nyo sa isa't isa? Sige, ikot lang tayo ulit. Let's start with Ken. Kay Ray, feeling ko nung una tahimik siya, tas parang hindi ka niya talaga papansinin unless ikaw unang mag-approach sa kanya. Which is kabaliktaran pala. Kasi dal pala si Ray kapag naka-close mo na siya. Then kay Fritz, Tayo isa lang. Bigyan ka lang isa, wag haman. kala ko ikot isa-isa. Oh, Hindi, isa parehas lang. kami na. Okay, yun Ganun lang. kami naintindi. Same kami naintindi. Same kami. Ay, Hala, edi kayo mag-podcast. Sige, sino next? si Thomas. Ako na next. Yes. Agaw. Kay na lang. Parang tama naman kasi yung first impression ko. Sino ba yan? Feeling ko, na lang, yung first impression yun na parang, ay, hindi naman pala siya ganito. Na mali. Yung ganun yun, sa atin, within this circle. Eh di wala kay Thomas kasi tama daw lahat ng first impression niya. Yes. Kahit ano na lang.
Yung last impression na lang. Ano, kanino? Pili ka lang, kay Box. Kay Box, ang first impression ko kay Box, bida-bida kasi siya nung pagtinignan ko eh. Di ba nung second year? Pero parang pag nakilala mo naman siya, Totoo nga. totoo nga. Tama nga, ang Tama hinala. nga. Oo. We can Hindi, attest. We parang can Gina attest. G, gano'n, as a person. Oo. Sa akad, sa friendship, pag sa chika, mga ganyan. In a good way naman In yun. a good way, not in a negative Ay, way bakit? naman. Kasi Eme. pag in a negative way, baka biglang, That being said, go Box. Gante, gante. Kisha natin na lang. Ako na naman. Tayo pumili ka ng iba. Sige. Kay Kanisa na lang. Oo. Ano, ang tawag doon, parang, ano siya, yung first impression ko, parang siga-siga, gano'n. Parang bossy, gano'n. Kasi di ba parang, Gangster, no? Ayaw sabihin. Gangster. gano'n kasi parang, doon sa school kasi ng Arellano, hindi naman kasi feeder school yon, malayo ako sa ano. Ayun, so parang new environment siya. Same kami ni Boxy Ken din. Actually, di kami close ni Ken nung high school. Oo. Na ang mga naalala ko lang memory ko with Ken, pag hinihiram ko yung iPhone niya, tapos makikiselfie ako. Ayun lang talaga memory ko kay Ken. Naging close na lang kami nung, graduate na kami ng college. College. First year college na lang. Oo, doon na lang kami nagkaroon ng parang reconnection kasi dahil din sa yaya-yaya ng other friends, tapos nasasama siya. So, ayun yung first impression ko dati sa kanya, like, intimidating, ganyan. Pero hindi naman pala. Pero totoo na intimidating si Madam Ken. Totoo din na mataray, gano'n. So, hindi. Pero ano rin siya, may pusong mamon. Yes! Cupcake! Baka naman. May pusong chocolate cake. Ako ang first impression ko kay Thomas. Ano yan? First impression ko kay Thomas, very very, diva attitude. Totoo. Pero, napapakinabangan natin. I mean, ilang beses natin napakinabangan nung high school ang diva attitude ni Thomas. Yeah. Divalicious diva. Sige. If gusto niyo ng maraming story time, nood kayo. Kaya ako tinatanong yung first impression natin kasi hindi lang tayo ang involved sa podcast na to. Days ago, we asked on our Instagram for you guys to send us some questions na gusto nyong itakal namin. Siguro, let's start with the lighter ones lang. Yung chill muna. Chill pero muna. watch out for the spicy events ones. later. Okay. First question from RJ Scherer. Do you think Do you think an extroverted person can have an introverted best friend? Oh, very light lang. Sino gusto sumagot? Kung may gusto sumagot. So, I think yes. Pwede naman siya. Hindi naman laging kailangan extrovert ka. Kailangan maging extrovert din yung friend mo. Ganon. Pwede din siya mag-meet halfway. Kasi, although yung mga introverted persons, they are introvert. Pero maging extrovert sila when they are in the parang tamang group of friends, tamang circle, ganon. Ayun, maging extrovert din sila. Personally ba na-experience mo yan? Yes. Personally, experience ko yun. So, are you an introvert or an extrovert? Pwede akong dalawa. So verse ka. Be! Either way ako dun sa, pwede akong, introverted ako din sa group of friends na to. Pwedeng sa ibang Extroverted circle. naman ako sa ibang circle. Ayun. Okay. Ikaw ba? What's your take sa ganong tanong? Ay, tayo nga pala ang bida sa Tayo ang podcast main na host, to. parang ipinaubaya sa ibang pagsagot. Ako doesn't matter kasi para sa akin, friendship is aligning yourself with someone with the same energy. So, I think both extroverted people and introverted people could have the same energy while having different preferences over their social circles. And same, natanong ko si Kyle, kasi ako rin, especially, nung nag-work na ako, syempre, hindi naman ako kasing close na ganito sa mga friends ko sa work. So, nagugulat na lang sila kasi shinare ko tong podcast natin sa mga ex-workmates ko. Ang dal-dal mo pala siya. Ayun yung feedback nila sa akin. So, ayun nga, na-realize ko, hindi pala kasi ako ganito ka-open sa kanila nung friends pa kami sa office, ganyan. So, it matters talaga. Pero it's normal na meron kang friend na introverted, may extroverted, ganyan. Are you extroverted ba or introverted, Rafael? Ano I'm po, talking hindi directly naman to marinig, you. hindi naman marinig.
Char. I'm talking, kasi nagre-request siya. Rafael is from Switzerland. Yeah. He is our bestie's husband. Yes. Diba? So, siya ang international viewer natin. Nagre-request siya na subtitles. So, ang dagdag trabaho naman kasi. Be, 2-man team lang kami. Sorry naman. Kami-kami lang din nag-edit nito. Oh, sige. Anyway, next question natin. Give natin a microphone kay Ken. Next. Girl, this question was asked by my office best friend before, si JB. User John Bridget M. Ano ang GC name nyo? Spill. And then my next question, wait lang. Sino at ano ang last na pinag-usapan nyo sa GC? Oh my God. Unang tanong, anong GC muna? Saan muna? Yun tayo. Oo. Yung sa iMessage. Sa iMessage. Same lang din naman yung tao doon. Sa Messenger, same lang naman. Yung name natin sa iMessage is Puksaan. Hindi ko alam kung bakit Puksaan, be. Pero yun na yung... Fight. Ayun. Yun. Tapos, ang huling pinag-usapan namin is kung pupunta na ba kaming lahat sa Yellow. Weh! Oy, totoo yun yung pinag-usapan namin. Hindi, ang tanong kasi nga? sino? Ex siya ng friend namin. Yan lang. Bawal ko sabihin yung pangalan. Juicy. Wala, hindi rin naman kilala ni Bridget. Kung sino yun. Ano yung GC namin, malalaman niyo kung sino siya. Eto, mag-move tayo sa interesting part ng podcast. Now, I am excited to do this episode, most specifically For because this. of this segment. Ito, at this point of time, we're gonna answer spicy questions Spicy. as Hindi niya asked kaya. by our viewers. Spicy, Paano are you spicy? ready? Spicy! Level 5 daw. Level 5. Ito, we have this question from user na that KYY, si Kyle. Ang question niya, hello po, what if yung close friend mo yung cheater? Ano gagawin nyo? Ooh. Ang bigat! Kapag yung friend, Close isa sa friend mo, natin yes. is cheater, ganun yung tanong niya, no? Parang gusto sumagot nito. Sa lalim lang iniisip. Parang may gusto kang isplok. Iniisip ko kung may friend ba tayong cheater at kung ano nangyari. Meron ba? Ay, napaisip. Tumahimik ang lahat. Hypothetically. Kung sa'yo mangyayari yun. Kung ay, ako, kaka-close bilang friend. ako naman, parang, syempre, sa personality ko, hindi ako yung friend mo na magto-tolerate kapag nag-cheat ka. Pero hindi naman din yung magiging reason para maging friendship over tayo. Pero I will tell you kung how I feel, yung sentiments ko bilang friend mo. Yung kung hindi ka makikinig, basta gagawin ko yung part ko bilang friend mo. At the end of the day, choice mo yan. Tayo mga kaibigan lamang, hindi tayo may-ari ng katawan. So, go. Paki-code po yun. Hindi, di ba parang kung ano na yung gagawin ng kaibigan mo, Choice niya yun. hindi mo rin Parang saklaw ano, eh. sa kanya na yun. Oh, Ikaw you na yun. cannot control that. Pero sabihin ko sa'yo na kung ano yung consequences niyan, makinig ka or hindi after that, ikaw na yan. That's on you. Not on me. You know what? I love what Thomas said kasi I live by that rule din na I always say na I can only do so much. 'Di ba? The best thing Yeah. that I can do is sabihan ka na hindi ako agree sa ginagawa mo. The next step dyan, ikaw na yan. And if hindi mo pa palitan yung ways of living mo, that's not on me. Oh, ikaw na yan. You have to suffer the consequence, 'di ba? Consequence. Oh my gosh. Oh my gosh. Anyway, ikaw, bestie. What are your thoughts? Same thoughts ako doon. Kasi, Have you had any friends? wala, na cheated? buti nga wala pa naman. Pero ayun nga, pag napunta ako sa ganong situation, I'll do the same na hindi ako magkukulang sa payo, hindi ako magkukulang sa pagsasabi na, oy, teka lang, isipin muna natin yung mga gagawin natin kasi irreversible yung mga ganyang actions. And ikaw lang din yung masasaktan sa huli. Alam mo ko, I feel like I have to be honest. If I were the Fritz that I was years ago, ang mindset ko kasi dati, hindi, perfect ka, wala kang maling ginagawa. That's the type of friend that I was before. Very what do you call that? No. Tolerating. 'Di ba? Kasi ang fear ko dati baka mawalan ako ng Consentidor. kaibigan. Ayun, Yes, naisip ko. consentidor. Oh my gosh, consentidor. Sobrang consentidor ko na friend dati. But maybe my frontal lobe developed. 'Di ba? And naisip ko na it shouldn't be that way. Kasi parang as a friend,
you have to be responsible as well for the things you say sa mga kaibigan mo. And it has to be for the betterment of their well-being. And if it's anything that is not that, you should think twice about it. Ang spicy naman, no? Napasok ako. Parang unang ano pa lang, okay na, wrap up na. Anyway. Shit, ang spicy din neto next question. Oh my gosh. Okay lang ba? This is from user Russell Nika. Hi, Russell. Okay lang ba maging jowa ng friend mo yung ex mo? It depends on the level of friendships kung meron kami. At if ever good naman yung breakup, wala din naman akong doon, say. Kasi decision din naman nila yon. So, ganun. How about you? Knowing, ako kasi parang I can go last kasi wala pa naman ako sa possibility na magkaroon ng ganun. Pero ikaw kasi, you're in a relationship and if ever, and you had relationships in the past. So, if sa'yo mangyayari yun. Ako kasi, I think yung mga friends na pinipili ko around me, sobrang nakasala sila. Filtered sila. So, I would really be disappointed with whoever man yung friend na yun. May it be, hindi kami high maintenance na magkaibigan na laging nagkikita. I would be really disappointed. Hindi naman para i-please niya ako, diba? Pero, there are a lot of fish in the sea. Bakit yung bangus pa yung pinili mo? Nabangus ko na dati. I mean, diba? Madami namang choices. What's your point? Are you being shady? Anong gusto mong patunayan? So, grounds ba siya for disconnecting or friendship breakup? Yes, for me. So, that's where I draw the line, I think. What if yung okay naman kayo nung naging ex mo? Like, friends na kayo, sabi natin ganyan. Friends na kayo and parehas na kayong nagsisik ng other relationship tapos nalaman mo na yung ex mo na yon. Na friend mo at the moment is naging jowa ng friend mo rin ngayon. Will that change anything? For me, I think it doesn't matter. Kasi for one, remember episode 2 when I said na I don't like people lingering around kung tapos na yung phase nila sa buhay ko. So kung ako nga disconnected at tapos na ako dun sa ex ko, tapos ikaw na kaibigan ko connected pa sa kanya. So one way or another, makikita at magkakadaupang palad kami. Parang it's a no. So FO na rin. Kahit ganun Yes. yung situation. Kung masaya ka dun sa kanya, go, kayo na lang. I'm out of the picture. Gets. How about you? Kung sa akin siya mangyayari, for example, nagkaroon ako ng ex tapos yung breakup namin is hindi maganda yung kinahantungan. It just means na meron siyang nadulot na hindi maganda sa akin. And knowing me, magko-confide ako sa inyo na friends ko. And I only have very few friends. Katulad ni Fritz. Salang-sala ang mga friends na meron ako. So, hindi ko pwede sabihin na, ay, hindi naman kami gan ka-close para, alam mo yon. So, will that be grounds para hindi na kami maging friends? Siguro, same pag feeling ko, it's a shady act na parang, maki-question ko na, Pero what if it's not? kung hindi, Pure lang sila nagmamahalan. Will you still allow it? oo, kasi hindi naman kasi ako hindi ako yung type ng person na mag-grudge or something. Hindi mo siya ipagdadamot. Oo. Kung nilet go ko siya, ibig sabihin, tapos na rin yung, yung face ko sa kanya. So, sino ba naman ako para ipagdamot sa kanya yung love na deserve niya? Kung silang dalawa talaga yung para sa isa't isa, diba? So, ayun, siguro magkakaroon lang ako ng red flag sa friend na alam niya yung pinagdaanan ko sa tao na to na nagbigay ng trauma sa akin emotionally tapos magiging sila eventually. And ayun nga, sabi mo, there are plenty of fishes in the sea. So, Bakit yung bangus ko pa? bakit yung tilapia ako pa? Ganon. Sige, I feel, I get your point. Since friend mo si Russell Nika, Thomas, what's your take? Nasa maturity naman yung dalawang magkaibigan. So, for example, wala talaga, nagkainlaban talaga yung kaibigan mo at yung ex mo and mature kang tao. Mag-work naman siya sa'yo and mature kayong magkaibigan. Clear sa inyo kung ano yung pagkakaibigan nyo. Separate naman yun sa magiging relasyon nila. Kasi feeling ko, nangyayari talaga siya. 'Di ba? May mga ganun talaga na yung nagugusto ng friend mo, ex nung kaibigan mo, ex mo for an instance. Ikaw lang minsan, kung ikaw yung friend na mamimili over your friend at kung pipiliin mo tong ex niya, ikaw lang siguro sobrang daming pagtitimbang yung gagawin mo kung ano yung mananaig, yung
sarili mong puso or yung pagkakaibigan mo. Ang daming pagpiling mangyayari. So, pag nandun na, harap-harapan na, mamimili ka na lang din. Pero sa akin, parang wala naman ako nakikitang friend ko na gagawa sa akin ng ganun. So, kampante naman ako sa mga friends ko. Hindi mo sure umiikot ang mundo. So, wala akong friend na... Joke lang. So, bale, maging ground ba siya for friendship over? Ikaw ba yung nagtanong nito? Parang gano'n. Ikaw ba yung host, Be? Kami yung host, Parang siya. Feeling ko naman hindi. Nandun ako sa ganong level na kung masaya yung kaibigan kong anuhin yung ex ko at kung talagang tunay naman, o di go, support. Total, tapos naman na kaming dalawa. Ibig sabihin, tapos na siya dapat sa akin. Ano nga Hindi pangalan na ako niya? apektado. Ay, Joke. It's amazing to see how different our views are. Yeah. May kayang mag-tolerate, mayroong talagang they draw the line sa ganun. Let's ask si Bal naman kung what's his take. What's your take, Bal? Sa akin, feeling ko awkward siya. Kunyari, friends tayo, tapos parang may ex ako. Tapos, nagligawan sila. So, feeling ko, during that time ba, parang gusto mo na siya? Nung tayo pa lang. So, parang hinihintay mo na lang ba na mawala tayo para siya naman yung ligawan mo. Nag-isip ka pa tuloy. Oo, parang ganon. So, ayun, para sa akin, weird, ganon. Feeling ko, ang daming ganun. Ang daming ganun, no? Yan nangyayari. Abangers ka pala, hayop ka. Moving on, next question. We have this question from user Lady Nads. Hi, Nadine. Hi, Lady Nads. What are your thoughts on high-maintenance friends, especially when you're also busy on adult problems? Priorities change. 'Di ba? When we were in high school, it's safe to say na pwedeng yung priorities natin is building our relationship with our friends. So, it only means na we can spend more time with them. We would love to spend more time with them. However, along the way, it changes 'di ba? Parang reality, it slaps in your face. You have to do this work, you have to learn this, you have to pay this bill. You have to live life, and hindi siya dapat laging nagre-revolve around friends. But I really do get na merong high maintenance na friendship. Because me too. For some, feeling ko high maintenance akong friend eh. So you Most consider yourself a high-maintenance friend? Yeah, siguro most especially Totoo nung ba? single pa ako. ngayon na lang yan hindi high maintenance. Ba? Hindi, kasi nga, di ba, priorities change. Oo. Like, nung single ako, di ba, kanino ba ako magiging vulnerable, di ba, magiging Kanino ka clingy. nagko-confide? Ano daw? Kanino ka lang? Di ba, parang ganon. So, ngayon kasi syempre iba na yung Yung nasa galaw ng hierarchy mundo. of social, mo. And speaking about us naman, I feel like it's the same with everyone. Like, yung isa busy sa ganito, yung isa magugulat ka na sa ibang bansa pala ng ganitong araw, di ba? Mahirap mag-meet ng schedules. But, that's not a free pass for me para sabihin na you're always too busy. Kasi you can always make time no matter how busy you are. Parang yun lagi yung nasa isip ko eh. Kung hindi ka makapag-make time, ayaw mo lang. Sorry ha, yung kasi yung thoughts ko eh. Masyadong ginagawang dahilan kasi nung iba na, busy kasi ako, ang dami kong ginagawa. Kung naiintindihan mo lang yung ganap ko sa work ko, kahit sa pagtulog mo nga, pwede ka magbawas ng 2 oras o 1 oras eh. Kung natutulog kang 5 oras, ano yung 4 na oras puyat ka sa isang araw? hindi sa feeling ko demanding yung pagkakasabi ko ng ganun, pero you get Pero the kasi point. ikaw, ganun ka eh, di ba? As a person. I can make time. Like si Thomas, pupunta ng 2:00, 3:00 na madaling araw dito kung gusto niya kasi may kailangan siya. No matter how puyat ako or how exhausted sa trabaho, I would make time. Aww. And I feel like other people can do that as well if gusto nila. Akin lang naman yun. How about you, bestie? Ako kasi parang I can consider myself a low maintenance friend. In a sense that hindi natin kailangan palaging magkita para masabi na we're friends. Gaya ng sinabi mo kanina, nung high school tayo, same tayo ng priorities, which is makagraduate. And we're together nung ginagawa natin yun. Whereas, ngayon kasi, iba-iba na yung mga tinahak natin na path. May magulang na, like, ikaw, you're living independently. Meron dito na nasa showbiz life, di ba? Di ba? Tapos,
basta tayo dito parang barely surviving adulting, 'di ba? So, it's understandable na hindi palaging magkakaroon ng oras para sa isa't isa. Pero, magkakaroon ng oras. Feeling ko, depende na lang din sa maturity. Again, pumapasok dito talaga yung maturity ng mga magkakaibigan talaga. Kasi, kung di sila mature, di talaga nila maintindihan na hindi naman sa hindi kita pinapahalagahan as a friend. Talagang sadyang, I'm just trying to survive and syempre, kailangan ko unahin yung survival, 'di ba? Kaysa sa hindi ganun ka-importanteng. Oo, sa banding, ganyan. So, kung hindi nakapunta sa inom, ganyan, sa mga walwal sesh, ganyan. Depende talaga, depende rin sa circumstances yung magkakaibigan. May follow-up question ako sa'yo. Sa akin. Yes. Kasi, di ba, sabi niya kanina, consider niya slow maintenance friend siya. What's your take if, for example, isang friend mo, not necessarily high maintaining siya, parang nakaugalian nyo lang talaga na, oy, alis tayo, ganyan. Pero wala siyang nakakuwang pabalik sa'yo. Yes. So, you mean to say na yung isa lang yung assertive sa friendship and hindi na reciprocate? Hindi palaging pwedeng gawing excuse ang adulting. Pwede siyang gawing excuse, pero make sure na kino-communicate mo siya sa friend mo na ito yung circumstances ko, kaya hindi kita ma-accommodate. Pero, yung iba kasi parang ninomalize yung pag-ghost at pag-inbox zone sa friend dahil lang sobrang busy nila. Ano ba naman yung i-chat mo na, sorry be, I can't because... Yes. And sorry, can I just say na it doesn't take 20 seconds? Oo, para mag-reply. At the very least, para mag-reply. And in 20 seconds. Diba? You can be busy, give namin yan sa'yo. Pero, ayun, isa yun kasi kawawa yung mga friends na lagi nag-aaya, tapos wala man lang maririnig sa'yo. And then at the end of the day, pag Diba? hindi ka na inaya dahil exhausted na sa'yo, ikaw yung magtatampo. Ikaw yung magtatampo. Come on, make it make sense. Yeah. Ay. May bubog siya. Joke lang. Theoretical lang yan. Parang it's best to ask, how do you feel about that? Oo, kasi hindi naman Sige. ako yung naka-receive ng ganong ano. Is this coming from a personal experience? Situational, lang daw. Parang, Mamatay? Mamatay. Dapat agad tayo. wala, syempre, sabi nyo, hindi naman mabagal mag-reply. Pag mag-aaya, magtataka sila na hindi na sila yung naaya. Parang ganon. May previous ba sila na pwedeng gamitin na, ay, kasi may ganito akong pinanggagalingan. Pero hindi naman nila well communicated sa amin na, sa akin, na may ganon siya. Na ganon siyang, Hindi siya dapat. Kasi Ayun. parang, kung busy ka, busy din ako. Kung nagtatrabaho ka, nagtatrabaho din ako. Inaya kita, hindi ka sumama. Inaya kita ulit, hindi ka pa rin sumama. Tapos biglang hindi na kita aayaan. Hindi ko nakasalanan yun kasi nung ako yung nag-reach out, wala ka namang sinasabi. Tapos ngayon biglang hindi na kita pinapansin or hindi na kita niyaya, magagalit ka. Bakit nung ako ba hindi mo pinansin, nagalit ako? Hindi naman, di ba? So, ganun siya. So, parang feeling ko, ayun nga, sabi nga ni Charity, give and take siya. Yung pagiging high maintenance friend, depende yan eh. Kung si Fritz, high maintenance siya, and naibabalik naman niya sa akin yung ganong energy, go. Pero kung kunyari si Ezekiel, high maintenance, pero pag ako naman yung may kailangan sa kanya, wala siya. Parang hindi siya nag-reciprocate nga. So, parang hindi. Ekis. Can I just say, I feel like yung ganyang situation, they're really not your friends, sorry. I feel like they're just waiting for this one single loophole to happen to get out of the friendship. And they're actually too scared to take the blame for themselves. So what they do is they blame it on you. Disclaimer lang din, this doesn't apply pag may namatayan ka. This applies to like, normal days na parang hindi ka lang nag-reply kasi sinabi mo busy ka. Pero how about yung mga tao na nag-e-effort kahit busy sila, diba? Ano ba naman yung mag-reply tayo na, sorry, I cannot go kasi busy ako, ganyan-ganyan. Kasi sila, nag-expect sila para at least kung malaman nila na hindi ka available, makahanap pa sila ng ibang taong pwedeng sumama sa kanila. Diba? Parang ganun. I'm glad na we're having this episode. Alam mo kung bakit? Bakit? We have here one of the most assertive friend na I know, in terms of friendship ha, na gusto ko nag-work yung friendship natin eh. Let's give the mic to Thomas. Yes.
pala yun. Ako kasi high maintenance akong friend eh. We're the same. Di ba? Alam niyo ba na high maintenance? High maintenance akong friend. Pero, hindi naman yun reason for me to be, to be close-minded sa mga bagay. So, high maintenance ako, yes. Pero, understanding din akong friend. Na kapag, yun nga, nagbabago yung priorities. So, ikaw bilang friend, dapat ikaw unang makakaintindi sa friend mo. Kasi kung hindi mo siya naintindihan, friend ka ba talaga niya? Parang ganon. Pero alam mo rin, kapag shit na yung friend mo, like, after 1 month, magre-reply, parang, pang ilan ka sa priority? 30th? Sige, one day? Be, akala ko, One day, family mo. Naka-calendar ang Number ano. 1, family. Number 2, work. Ay! ka. So parang you'll know naman and mafe-feel mo naman yun kapag yung friend mo being truthful sa sinasabi niya or nagre-reason out na lang. Yun. Parang may bubog, be. Hindi in general. In general to Di ba parang alam mo naman na pangilan ba ako sa priority kung hindi man pang first gets, maintindihan mo bilang friend dahil nga nagbabago, pwedeng career woman yung friend mo, pwedeng family man. So, ikaw bilang friend, ikaw dapat yun ang makakaintindi doon. Pero, ikaw rin yung makakaintindi kapag yung friend mo ay hindi nagiging friend to you. I have a follow-up question. For context, Thomas and I had been in a few circles na din. Iba-iba yung mga nakakasama, no? But we had been in different circles. And there came a time na ang ganap namin, sobrang high maintenance namin, daily nagkikita kami. And then, be, anong ganap mo? Tara kape. And then, we would sit in a coffee shop like 4 or 5 hours. Wala, nakaupo lang kami doon, kanya-kanya, cellphone lang. We just know na we have each other's presence. We had those type of moments before. But admittedly, hindi na siya ganun ka-intense at the moment. Hindi na tayo araw-araw nakikita or minsan di pa nga nag-chat. Not even with me lang, but with some people in our circle then. How did you take that? Nung una, syempre, parang nag-adjust ka din. Pero, ako. Ako. Una, Naka-third nag-adjust person ka eh. rin, Thomas. Syempre, sa pag mag-a-adjust ka, kasi syempre, hindi naman tayo nasanay sa ganun. Pero tinay ko siya na face yon ng friendship natin na etong face na to, ito yung talagang barkadahan, talagang tropahan. When you say everyday magkakasama. At itong face na to ngayon, kung nasan tayo ngayon, ito yung career, love life. And kapag naintindihan mo naman yung reason ng kaibigan mo kung ba't ganun nangyayari, wala, irerespeto mo yun. At magiging masaya ka dahil, for example, sa'yo, ang take ko, jumo-jowa yung kaibigan mo, sino ka para manghingi ng time? Di ba? Na parang, may time for you, yes. Pero kung yun yung pinipili Not niya as ngayon, frequent. Oo. hindi kagaya ng dati, go, support. Basta alam mo na, ayun, dun siya masaya. At ikabubuti niya naman. Oo. Pero kung ikaw, friend mo, nakikita mo yun yung reason, tapos hindi mo maintindihan, ay Kadamutan na yun. i-check mo din yung sarili mo. Para Check the hindi label, maging mami ba yan? needy, di ba? Agree. At may friend naman na ibibigay sa'yo si Lord na parang may ibang tao naman na mag-feel ng absence nila, di ba? For sure. Oh, paano i-joke yan? Si Lord na yan. Hindi ko lang, nandun na may nag-orchestrate ng mga bagay na for example, for this season, hindi mo man makasama si Fritz, may ibang taong mag-feel nun. Yun. May new characters. Oo, may Ganon. new characters, kumbaga, biglang pasok si Russell Nika. Yun. Di ba? May mga gano'n naman talaga na, tapos na muna yung cameo role mo, di ba? Kaya may papasok na gano'n siya. And I feel like sa ganyan, they serve another purpose naman. Yes. Diba? Not the same purpose, pero you will never All-purpose queen. feel alone naman sa journey. Feeling ko naman, di ba? Lagi mo namang mafe-feel dapat na may kasama ka dun sa journey mo. That's so Kahit beautiful. from You afar, di ba? Kahit Yeah. from afar, hindi naman ibig sabihin hindi tayo active ngayon. Hindi ko na siya kasama sa journey. Parang, from a distance, separately, From a nag-grow tayo distance. sa mga pinili nating mga pag-focusan muna. Agree. Same kami ng thoughts eh. There's just this thin line between distancing, safely distancing from yourself, na nirerespeto mo yung kung anong ganap nila sa buhay ngayon, and negligence sa pagkakaibigan nyo. That's different. There are people na they expect na you're always available, but for them, maging available lang sila whenever they want.
There are times na ganun. I'm not speaking about someone in particular, but I've heard a lot of stories na ganun. So gusto ko lang i-clarify na there should be a thin line between those two. Ang spicy ng ng mga takes and Oo, questions. parang pinagpapawisan ako sa mga tanong. Lahat ata may pinanghugutan. Kaya nga. Pag-usapan na natin tong heavily asked question in our Instagram. Right, bestie? Makikita ko yung tono ng mga tanong parang papunta na sa friendship breakup, which is very common sa mga chikiting ngayon sa social media. Parang, For some reasons, yun yung madaming tinatanong. oo Bakit? nga. Bakit kaya may surge ng ganung mga What's with the katanungan? stars? Oo. Yung mga nakuha naming tanong from Instagram, mostly about friendship breakup. Yeah, like So, 80%. yeah. So, ito, isa sa mga tanong from user Justin Claire B. Hi, Justin. Hello. Hey, Jess. Sabi niya, what factors determine the ending of a friendship? Tapos, may isa rin nagtanong from Shireel M. Hi. Sabi niya, did your friendship ever have a fallout? If yes, how did you reconnect? May gusto bang mauna? Sige, si Bal muna, feeling ko. Ano yung factors na tingin mo Factors? nagde-determine? So, first, siguro yung time talaga. Kunyari, separate path na nga kayo during your college or your work, ganyan. Tapos may different circle na din kayo, hindi na kayo ganong dependent. Once a year na lang kayo nagkikita, ganyan. I think, It's a factor. isa factor, magiging awkward na yung dynamics nyo. Yun yung biggest factor sa'yo, Oo, time. feeling ko. Kasi once na wala ng time, Hindi na then makapag-make time. basically walang presence with each other, right? And That's how anong we story ang outgrow mabubuo ganun. nyo kung wala nga naman kayong bonding? Yes. Parang dun pumapasok yung pag-outgrow nyo sa isa't isa. Sa tingin ko. Ah. ganun. Yes. Tama. Do you believe in that too, bestie? Oo, kasi if you make time, that's a sign na gusto nyong mag-work yung relationship. And kung wala kayo nun, ay nga, mahirap makipag-communicate, mahirap mag-share ng thoughts nyo sa isa't isa. So, hindi talaga mag-work yung relationship. Sige, himayin natin na maganda yung tanong Sige. nilang dalawa. Yung tanong ni Justin, what are the factors ng friendship breakup? I think pag may boundary na na-cross, it's a factor for me. Like for example, meron akong kinommunicate sa kanila na pag ginawa mo to sa akin, ma-offend ako. Or I don't tolerate this kind of behavior or this kind of ideal. Isa rin pala yun, hindi lang yung pag-cross ng boundary. If I think na hindi kami align ng principles, ng pinaniniwalaan, I think for me, knowing myself hindi ko kaya makipagkaibigan sa ganong tao. Like, for example, political opinions. If you're still supporting plunderers, politicians na corrupt, parang hindi ko kaya makipagkaibigan sa'yo kasi I know ang principles natin ay hindi align. Some people may find it petty na parang bakit dahil sa eleksyon, dahil sa politika, makikipag-FO ka sa friend mo. It's a non-negotiable for me, sorry. It could sound superficial to others, but it's a red flag for me. So, isa yan sa factor na pwede ko i-consider. Then, ayun nga yung boundary. If you step into my boundary, alam nyo ako, very, sponge lang ako. Sige, gawin nyo sa akin yan. Paluin nyo ako. Hindi ako madaling magalit. Hindi rin ako, natin. Paluin natin ngayon to. wag nyo akong subukan. Kasi knowing me, I can be so graceful eh. So, pag na-cross mo yung boundary, it means sobrang drastic nung ginawa mo sa akin. Pag hindi mo ako nirespeto, pag binastos mo ako, it's a no-no from red flag. Cancel ka na sa akin. Slap me once, shame on you. Slap me twice, shame on me. Yeah! Sa question naman ni Shireel. Ni Cheryl. Yeah. Did your friendship ever have a fallout? If yes, how do you recognize? Kanino muna? Nagkaroon ka ba ng friendship fallout? Ay, hindi ka ba kasama doon? Hindi. Oo, na-experience natin yun. Namin. Specifically namin, as in kaming nandito, na-experience namin yun na parang medyo nayanig ng konti ang aming mga mundo at nagkahiwa-hiwalay, nagkawatak-watak. But the good thing is, gumawa sila ng way para mag-communicate ulit and mag-reconcile. Yun. So yun, kaya nandito ulit kami at magkakasama. So yes, nangyari Wow, siya. very short and precise explanation, but it covered everything. Yes. Yes. So, Ikaw, ang Be? pulot natin doon is, importante ang Communication. At Is ang the willingness. key. Willingness. Oo. Si Rave. Wait lang. Ano ba? Ayun, para sa akin, yung mga friend na gustong mag-reconnect, sila yung totoo and dapat ay yung iti-treasure natin kasi
sila yung totoo talaga and explain nila kung ano yung reason kung bakit naging ganun yung situation. Tsaka kung kilala mo yung kaibigan mo, parang friend nga kita, so alam mo kung ano yung ugali ko, alam ko kung ano yung ugali mo. So alam mo din kung paano tayo magre-reconnect, ganun. Parang Thomas, kanina mo pa ako tinitignan. May gusto ko sabihin eh. Hindi, about kasi yun sa falling out, di ba? Parang ako kasi, sa akin personal, naniniwala ko sa EBX model. What's that? What's that? It's a communication model na parang ang dalawang tao, si A and B, kaya siya nagiging friend kasi si X, yun yung commonality nilang dala. For example, ikaw si A, ako si B. Ang commonality natin, mahilig tayo manood ng pageant. So, as long as alam nyo sa inyong dalawa kung ano yung commonality nyo, doon nag-start ang friendship. Kapag nawala yung commonality si X, doon nag-start mag-fall out ang friendship. And yung isang sample na sa ideal sa pinapanaw, yung social penetration theory, yung parang onion, di ba yung onion maraming layers? So, kapag nasimulan mo siya sa outer, papasok, yun siya hanggang sa makapunta ka sa core, na pwedeng kapag nakita mo yung core ng isang tao, hindi naman necessary na magstay siya for life. Pwede maging depenetration din kasi pag nakita mo yung core niya, hindi pala kami click. So, kaya normal na nangyayari talaga yung mga falling out. Kasi nga, naniniwala din naman ako na may mga taong dumadaan lang. Kagaya ng mga lugar na pinupuntahan natin, may mga dinadaanan Parang lang. napanood ko to. Saan movie yan? Ay, iba ata yun. Nasa Netflix ata. Number 1 na Netflix Hindi, ngayon. di ba? May mga taong dadaan lang sa'yo. Pero may mga taong sa buong buhay ko, may mga tao naman na alam kong for life na. And hindi naman ako nasasad. For example, elementary friends, high school friends. Kasi talagang pag lumaki ka, nafe-filter talaga siya. Dati hindi ko magets yung idea na, ay hindi, friend ko yan, friend ko pa din yan. Pero ngayon ko na-realize na, nung lumaki na, wow, lumaki ba talaga? Na, yes, totoo pala siya na, as you get older, yung circle mo, lumiliit. Quality And over it's quantity. not a bad thing. Kasi siguro mas konti na rin yung time mo sa mga tao, kaya ganon. Pero ako, ikaw maging wise ka dapat kung sino ang ititira mo sa buhay mo. Ayun. I so agree with that. Na-amaze lang ako. Ina-absorb ko kasi yung yung thoughts. Mga inputs nila. I have an input too. I really think na any factor could be a factor. No matter how big or small How yan. petty ba yan? Oo. The thing is, Kyle, Thomas, and I once did fall out. We really had this bad fallout and ang dahilan lang is over a very petty thing na parang yung isa sa amin nag-positive sa COVID. Tapos hindi namin alam kung sino. But that was a moment na very very manageable na ang COVID. Like we have several booster shots na. So something like that. So parang it's just a time na parang bad moment lang talaga siya. And we often repeat it to ourselves na pwedeng wala to. And that mitigated Looking yung back, looking back. looking back, and even that time, yung sinasabi namin, babe, pwedeng wala to. And when it comes to falling out, the reason why Kyle, Thomas, and I reconnected is because of this one thing. All of us had the courage to take the difficult conversations and to talk about it. And believe me, hindi siya naging madali. Hindi siya isang upuan lang. 'Di ba yung mag-uusap kayo ng isang beses, mag-overanalyze pa kayo na, parang he's being a shady bitch. Parang ganon. And oftentimes nangyari yun. Sa unang mga no? Oo, parang Attempt. nag-overanalyze pa na, bakit nila sinabi yung ganyan? Nakaka-overthink and it's a process. But the thing is, you have to really face yung difficult conversations because only then you would know kung ano yung magiging turnout niya. If you don't have the courage to do that and if hindi ka talaga willing to do that, then I'm afraid na it really won't work. Kasi 'di ba, friendship is really a two-way thing. Two-way thing. Oh, nag-name drop ako, gulat kayo. Ay, mabigat yun ha, mabigat ang chinika natin. Siguro very timely to. Ang galing ng questions nila, nakakatawa. It's another question from Cheryl M. What's your opinion about ginawa na ko ng masama niyan, so dapat di mo na rin friend yan? Yung mga muna, siguro, affected. Yeah. Ikaw, Thomas. How do you feel about that? Are you okay that I'm okay with them? Siguro yung high school na Thomas, hindi. Ay. Pero yung Thomas ngayon,
masasabi kong okay kasi iba naman yung pagkatao nating dalawa eh. So, iba yung relasyon yung dalawa, iba rin yung friendship nating dalawa. And as long as okay ako, okay tayong dalawa, okay na ako doon. Kasi kung dati siguro, ay, galit mo yan kasi may ginawa yan sa akin. Hindi kami batiin yan eh. So, ba't mo batiin? Parang, hindi nakakatanda. It takes a lot of maturity para dumating ka sa ganong point. Hindi ko sinasabing, mature na ako Pero parang, ganun ko siya, Tinitig na it's yun. still a process. Kasi hindi naman porket one day okay ka, okay na yan ang tuloy-tuloy eh. Pero ganun ko siya tinitik. Basta tayong dalawa, magkaibigan tayo. Kung kayong dalawa, okay kayo. O di, friendship nyo yung dalawa. Give natin sa kanila yun. Oo. Ganon. Na hindi naman porket hindi kami okay. Hindi na kayo okay dapat. And feeling ko, it should be that way. Most especially with a bigger friendship circle. Na your friendship with one another shouldn't be mutually exclusive. Diba? Kung anong friendship kayong meron ni Kyle, iba naman yung friendship natin. So, if mag-away man kayo and mag-fall apart kayo, we still stand firmly of what we have. Feeling As ko long as magkaka-issue siya sa mga taong ako kasi malaki issue ko sa loyalty eh. Oh. Tapos ako lagi si Timbang na parang sino bang mas friend mo? Pag ganon, yung mga kampihan, dun siya nagkaka-issue. Pag may kampihan na nagaganap. Oo, parang feeling mo, dapat kampi ka sa akin. Lalo na ako sa circle and sa mga taong big thing sa kanila ang loyalty. So much of talking about friendship breakups. Yes. This is not originally part sana ng plan natin na itakay ngayon, but we have this very special na message. Ang haba nito, like, nagulat din ako na na-receive natin siya ngayon. Ngayon lang na-receive. Oo, so hindi ko alam, wala tayong idea lahat kung ano to, pero ang haba niya, curious ako. Gusto Sige. niyo ba daanan ng sabay-sabay? Go. This is from Hazel Go. 9 years of friendship. I have this one friend of mine na kapatid na ang turing ko sa kanya. Simula elementary hanggang high school, mag-best friends na kami. Isang beses, nangutang siya sa akin ng 5K. At agad-agad ko siyang pinahiram kasi alam ko naman na mababayaran niya ako dahil may trabaho siya at hindi na siya iba sa akin, kaya para sa akin, sige, okay lang, go lang. Siya rin tong nagbigay ng date kung kailan niya mababayaran. Hanggang sa dumating yung araw na pinangako niya, pero di siya nakapagbayad hanggang sa umabot ng 2 buwan, wala pa rin. So nag-decide ako na mag-message sa mga kapatid niya dahil di niya ako nire-replyan sa mga paniningil ko. Pero bigla siya nagalit. Dahil bakit daw pati sa mga kapatid niya nag-message na ako. Until one day, nakulitan siguro siya sa akin. Nagulat ako at nag-send ng screenshot ng GCash payment niya na bayad na daw siya. Pero wala ako nare-receive. So ako syempre hihingin ko yung transaction history to confirm na nag-send talaga siya. Pero hindi niya magawa-gawa. At ayun na nga, na-confirm ko na peke pala yung sinend na screenshot payment sa akin from GCash. My question is, masyado ba akong mababaw para magtanim ng galit at tanggalin na lang siya sa buhay ko? Girl! Wow! Sobrang specific. Ganun mag-send ng question. Feeling ko, sige, better na kay Ken mauna ang galing na reaction bilang siya ang madalas inuutangan. Yeah, utang ng bayan. Hindi, wala siyang mali doon. Kasi siya yung inutangan. Tsaka yung ginawa kasi na niloko siya. Parang foul na yun. Oo. Ikaw na nga may utang, ikaw ba galit? So, hindi na friend yun. Hindi na friend yun, una pa lang. Oo. What if nangangailangan talaga siya? Yung, depende. Kasi kung mangungutang ka at hindi mo ko binayaran, sabi ko nga, sabihin mo lang sa akin yung dahilan kung bakit hindi mo ko binayaran. Kasi ang tagal nating magkaibigan. Tapos dahil lang sa pera, mag-aaway tayo. So sabihin mo sa akin na hindi ka makakabayad kasi ganito, ganyan, ganon. Hindi bigla mo na lang akong tataguan na para bang walang nangyari. Ganon. Parang mas masakit And kasi you'll be siya as a okay with friend. that? Oo. Mas maiintindihan mo kasi pag alam mo yung reason. Tsaka, mas nakaka-hurt kasi kung lolokohin ka pa. Oo. Na parang sabihin mo na lang, oh, hindi ako makakabayad. Okay, tapos na tayo, bye. Ito mo sa club, niloko pa siya. Thomas, parang disappointed ka na dyan. Parang malungkot ka para sa kanya. Yes, nakakalungkot yun kasi nagpakilala yung friend niya sa halagang 5K. 5K. Di ba? Na parang 5K pala yung magtatapos dun sa pagkakaibigan mula elementary. Sabi niya, di ba parang kapatid niya na eh, no? Oo. Pero yun nga, tama si Ken na foul na yung pagsisinungaling eh. Yung pag hindi pag-reply, ganyan. Sana nag-usap na lang talaga sila. Sana nasabi nung isa niyang friend kung bakit hindi niya mabayaran. Para hindi na nag-lie. Mm-mm. Sad lang kasi mula elementary. Tapos,
hindi ko nilalang yung 5K, pero talaga ba, sa pera nasira? Pero, wala. Sila yun. Ako, I'm sorry, Jaisel, pero I think hindi mo talaga siya friend ever since. Kasi friendship for me is built on mutual respect. And with that, sa ginawa niya, wala siyang any ounce of respect na pinakita sa'yo. Not with your presence and not with your money, apparently. 'Di ba? And 5K is too low of a price to ruin someone's respect and friendship, moreover. 'Di ba? I feel like masyado siyang mababa. So, to answer your question, no. Hindi mababa yung dahilan mo. Siguro at this point, I'm getting your point kung bakit ka nagtatanong niyan. Siguro you're trying to ask yourself kung okay lang ba na isalba mo pa yung friendship nyo and just let it go. Kasi 5K lang naman yun. But the thing is, it's more than the money na pinahiram mo na most probably di mo nakuha dahil finake nga yung Gcash transaction. But give mo na yung abulin mo na lang sa kanya yun. Ang daming awayang nangyari, ang daming falling apart ng friendship. But you know what? With all of these, what I can say is, in terms of friendship, or basically with anything, lagi ko kasi dinadala na you can only do so much. 'Di ba? If you've tried and gave enough efforts, okay na yun. 'Di ba? Hindi mo naman kayang kontrolin ang pag-ikot ng mundo. On a lighter note, meron tayong mga paraan in order for us to maintain a friendship and not fall out. We received questions about maintaining friendships. Again, a question from Justin Claire. Sabi niya, do you believe that there should be 100% reciprocity in friendship? So, sabi rin ni Mary Pate, shout out kay Madam Pate, kailangan ba sa friendship I give and take? And sinabi niya na, is it normal to feel burnout with your friends, like even the closest ones? So, And very aligned din naman yung question ni Chastin. Na, what's your opinion about maintaining friendships? Do you prefer a low-maintenance one? So, let's talk about maintaining friendships. And ano yung good habits natin? Why we are still Naglalast yung on this friendship. fucking circle? What are your thoughts Kailangan about ba ang- maintaining friendships? Siguro sa akin, depende sa friendship nyo. If low maintenance kayo, ang tips ko siguro yung pag-update and catch up, ganyan. Kasi may mga friends tayo na hindi ganong ma-post sa social media. So, hindi mo na alam kung ano yung ganap sa kanya. Hindi din kayo minsan nagchat-chat. So, that's the time na if magkita kayo, maramdaman mo na connected pa rin. Feeling ko naman kapag sa super high maintenance, I think mag-lessen din tayo ng habits na laging puro negative thoughts lagi. Kasi minsan draining din siya. Nakaka-burnout. Oo, lagi kayo magkasama, tapos laging rant, Trauma dump. ganyan, Oh, trauma dump. So, ayun, make sure din na sana hindi ma-feel din nung friend mo na nadidrain siya sa mga problems mo. Kasi baka mamaya pag nakikita kayo, mas na-feel niya yung, yung burden, ganun. Doon din focus yung yung thoughts ko about doon sa trauma dumping and yung burnout. Kasi nasabi nga ni Ate Pate na, is it normal na ma-burnout ka sa friendship nyo kahit close talaga kayo? For me, mangyayari yung burnout pag laging receiving end ka lang. May mga ganun kasing friend, 'di ba? Listener ka sa kanila. Sige, go. Pag may mga rant ka sa buhay, go lang, nakikinig ako. Tapos pag ako naman yung may rant, biglang ika-cut off na parang, ako nga. Parang nai-invalidate ka. So, parang for me, that's a factor. Kaya nabu-burn out yung isang tao sa friendship. Kasi ayun nga, hindi na-reciprocate yung yung binibigay mo. Na efforts. Na nag-effort ako intindihin ka, pakinggan ka. I know when to shut up. I know when to give advice kung hihingan mo ko ng advice. And feeling ko, again, communication talaga is key. Kasi as long as you let yourself na ganun lang yung cycle nyo sa friendship nyo, na hindi mo pinapaalam sa kanya na, friend, pwedeng next time ka na mag-rant. Kasi parang ako rin sa sarili ko, Full ako, my plate is ang dami full ko at the ring moment. dala. Ang dami ko ring dala. So, parang hindi ko kaya mag-take ng another baggage. Pag immature ka, parang, di ba? Parang ang hirap din gawin nun. It takes courage talaga. So, mahirap, challenging talaga to. Pero, it has to be done.
'Diba? Kasi hangga't wala talagang communication, guys, huwag tayong umasa na may magbabago. As long as you let yourself be treated that way, hindi magkakaroon ng bago sa dynamics nyo. You'll feel burnt out talaga. So, for me, Agree. ang tip ko nga lang din dyan is to communicate your feelings. If you feel like it's too much, pwede namang ikaw din sabihin mo na, friend, teka lang, pwedeng wag muna tayo mag-meet kasi parang ako rin, kailangan ko rin ng time to Headspace. myself. Oo, para to clear my thoughts, ganyan-ganyan. So, ayun. Pero it doesn't mean you're a bad friend. Kasi you've been there na nga, kaya ka nga nabuburnout. Kasi you've been there palagi sa friend mo. It's just that, hindi naman pwedeng sponge ka lang. May sarili ka rin Hindi, namang kanina feeling. sponge ka, sabi mo. Kaya nga, parang work in progress nga tayo, di ba? Okay. So, Work in progress. learning curve siya sa mga katulad natin. Okay. Some of our friends here has something to say. Yeah, doon na lang sa reciprocity. Hindi ako naniniwala na kailangan laging 100% reciprocated ka. Kasi dapat may natitira pa rin sa'yo. Yeah. Kailangan hindi ka laging, oy, ginawa ko to sa'yo, gawin mo to sa akin. You cannot Hindi- expect na hindi 100% ang balik. Oo. Oo. As long as may bumalik sa'yo, okay na ako doon. Ay, bumalik sa akin, okay na ako doon. Yeah. Pero kung walang babalik sa akin, Okay. ay nung siguro before, Kaya hindi ko na- siya kaya. Kasi parang ilang energy ako nagbigay sa'yo eh. Ilang araw yun eh. Tapos ibabalik mo sa akin, gantong energy lang. Parang 100% binigay mo, 70 lang nabalik sa'yo. Hindi, 20% lang bumalik Ay, sa akin. Ganyan. Ganon. So, parang may bubog ka sa ganon. Oo. Pero ngayon, kung walang bumalik, di okay lang. Wala na akong say doon. Kasi feeling ko nga, ako, in-adjust ko na din yung sarili ko para hindi ako ma-disappoint sa mga outcome. To add lang din, pinabasa ko somewhere na friendship shouldn't be transactional. Kasi magiging transactional siya pag gano'n yung tingin mo sa friendship na kailangan, ay 100% give ko, dapat 100% ang receive. Kung totoong mahal mo ang tao, platonic man yan or romantically, you wouldn't Count. mind kung mabalik sa'yo lahat ng pagmamahal mo kasi ikaw yan eh. Choice mo yan na ibigay yun. As long as alam mo naman sa sarili mo na you feel loved as well, hindi man sa ganong same level, pero you feel na you're loved naman. Ayun, pero it's also important to set boundaries nga din na parang pag alam mo na hindi na ibabalik, alamin natin kung kailan tayo parang tinitreat as trash na ng friends natin. Kunyari ako, nagbigay ako ng 100% kay Kyle. Then si Kyle ang binigay sa akin is let's say 20. Bakit? Kasi ako, kaibigan ako ni Kyle. Kilala ko si Kyle. So, dapat alam ko yung dahilan. Baka naman may pinagdadaanan pala si Kyle. Kaya hindi niya maibigay, ganun. And, yun nga, kailangan mo rin talagang, depende siya sa situation. Kung baka naman bigay ako ng bigay kay Kyle ng 100, balik siya ng balik ng 20, wala kasi ayaw niya pala sa akin. So, dapat i-assess nyo rin kung nasa ang situation kayo. Gusto ko marinig ng talk si Thomas. Inaantok na siya. Sorry. Hindi lang ako siguro naniniwala sa ganong concept na nagbibilangan. Sige, Hindi abangan ako- ko. Medyo feeling ko same na naman tayo ng topic. Keeping Kaya na scores. nanahimik ako Ako eh. nagbibilang ng 100 sa akin, 20 dapat ma-receive ko. Kasi nga, hindi ako fan ng mga transactional friendship. Kasi kapag the moment na nagkwenta ka na, that makes it transactional. Na kapag hindi ko to na-receive, hindi ako satisfied. Sa totoong buhay, dapat hindi ganong friendship yung hinahanap natin. Hindi ako gano'n na, hindi ako makwenta na, kapag binigay ko to, gusto ko to ma-receive. Hindi mo kasi siya madedemand eh. Dapat natural lang yung lalabas. About sa maintaining, ang masasabi ko lang, siguro dapat magkaroon man ng gap, you always make sure na alam mo yung security ng friend mo. Kunwari, time yung security niya. Pag hindi mo nabibigay yun, feeling niya hindi siya secured sa'yo, you make time na ma-feel niya, secured pa pala kami, okay pa pala kami. Kasi minsan nga, yes, you communicate, pero minsan kasi hindi rin ako comprehend ng friend mo na, ayun pala yung meaning nung sinabi niyang, wait lang, ma. Agree. Yung mga ganon. So, mahalaga yung makakomprehend ng friend mo after communicating. So, for me, kapag friend mo talaga yan, you will never question him na, ito binigay ko, to balik mo sa akin. Kasi pag ganon, doon ka na lang sa tindahan. ito 100. Bibigyan ka ng bigas. Ganon. Oo. Hindi para magsukatan. Ang benta ni Thomas kayo ba? Di ba? 300. Di ba? Alam mo na parang, yun, ayoko ng sukatan na, kailangan ma-receive ko to, kailangan maano. Kung saan niya yung ibibigay sa'yo. At ayun yung pagmamahal. Yes. Alam mo, sobrang parehong-pareho tayo ng iniisip, kaya tahimik ako, nagbabang ako ng mikropono eh. Kasi sabi ko, mamaya mag-cut na naman ako, sabi, wait lang.
may ganong moment na naman. Kasi I was about to say that kanina. Ilang beses mong sinabi kanina na communication is key. I don't believe that way then. For me then, comprehension and understanding is keyer. There are friends or there are people that cannot communicate their feelings very well. But you as a friend, knowing na may pinagdaanan kayo, you know in your heart na you can understand them. Like, bakit siya ba nag-iinarte kanina? Ganon. Hindi kasi naiinis kasi yan sa ganitong bagay. And you know that already, isang pitik pa lang. May type ng friendship na ganon. And with us, sa atin lang dito ha, may ganon din. Alam na natin yun na, Ang bawat pitik ng isa't isa. ito yung pitik niya. Kaya ganyan, parang hindi mo na kailangan sabihin. And ito yun. So that's the thing. And when it comes to reciprocity, I believe it's overrated. For me, sa akin, magmahal ka lang. 'Di ba? Love your friend nang walang inaantay na kapalit. And sabi nga nito, naunahan kasi ako, nakakainis. Hindi, Naunahan pero ng that's so punchline. legit na Naunahan kasi it ako. should come naturally. If it doesn't, then feeling ko mag-start ka na mag-question ng friendship kasi If it feels forced, no? It Oo, feels parang- like a job. for the show lang ba siya na niregaluhan ko siya ng reregaluhan ko din siya ng ganito. And it's not every time kasi na your resources and capacity to give is the same. So, it's okay. Yun nga lang, you really have to be wary kung exploitative na ba yung bondage nyo with each other. But for me, I don't like overthinking relationships. Basta pag mahal mo, mahal mo. I would love to live in a friendship na nililive ko siya by its reality and not by me overthinking kung, ay, nasingil ko na ba siya sa gantong effort ko? And in my reality, I feel like I worked well with you guys as friends because I did it the natural way. Hindi ako transactional na, uy, niregaluhan May kita side ng cake ng comment? birthday mo, bakit hindi mo ako niregaluhan pa? Something like that. Oo. Bay, nagchat-chat ako sa'yo ng ganitong madaling araw, ba di ka naman, no, parang feeling ko, I don't keep tabs. Ako nga, quiet lang ako pag hindi nyo sinisin yung mga reels na sinisin. You're keeping tabs. Charing. At saka, di ba, ang transactional kasi, I do this to you, you do this to me. Ganun ba yung Yes. friendship? Parang hindi. Oo, hindi nga siya ganun. It doesn't have to be that way. So, if nakikita mo na ang pattern nyo, yung mga nanonood, if nakikita nyo may ganun kayong pattern, it's time to reconsider. Question ni Chastin kasi and ni Nadine. Do you prefer, what type of friendship do you prefer? High maintenance or low maintenance? Para sa akin, sabi ko nga, okay lang sa akin kahit high maintenance ka, low maintenance ka, kung anong friendship yung gusto mo, ibibigay ko sa'yo yan. Basta, align tayo. Kasi baka naman mamaya, hindi mo na pala gusto yung ginagawa ko. Na parang baka ang OA ko na reach out ako ng reach out, hindi ka nga ganun klase ng tao. Di ba? May mga friend kasi tayo na, kunyari, madaldal tayo na ako, pala kwento ako na, uy, ganito, ganyan. Kasi gusto ko na napag-uusapan. May friend din naman tayo na, minsan ayaw nila magsalita. Gusto lang nila na Nakikinig. samahan mo sila. Oo. Gusto lang nila makikinig lang sila. May mga ganun kasi tayong friendship na ano. So, kahit ano pa yan, okay lang. Basta ang mahalaga is align kayo. Ikaw, Box. Wala, same lang din naman yun. Next, Thomas. Walang pilitan. Walang pilitan. Pilitan. Ikaw, Bestie, what do you prefer? Kasi nga, di ba, ako very flexible naman ako. So, Paano? Tingin? Tingin. Sponge nga pala siya. Sponge na flexible. di ba? So, anong next? Malleable, ganun. Kasi nga, hindi naman same ang relationship ko with one another, di ba? May iba sa inyo high maintenance, may iba low maintenance. And I can, I can adjust naman. Chameleon siya. Oh, mirror wall, gano'n. I can adjust naman kasi, ayun nga, nasa point din naman ako ng life ko na hindi naman ako nag-expect na palaging pag nagyayaya ako, parang minsan nga lang ako mag-aya, di ba? And, ayun, nagigets ko kung ano yung priorities naman nung friends na meron ako. So, pwede ako both. I can work with both. Kasi may iba talagang tao na hindi kaya ng low maintenance. May iba rin na hindi kaya ng high maintenance. So, with me So, naman, I can walang work maintaining balance sila. Oo. Pero parang ako, kung ikukumpara ko yung dalawa, parang mas kaya ako maging low maintenance. Kasi knowing ako, ang layo ko na sa inyo eh. 'Di ba? Taga Bulacan na ako, kayo mga nasa Manila, nasa Pasig, 'di ba? So, knowing my circumstances, parang doon ako naglilin sa low maintenance. Pero I can still be a high maintenance friend as long as it won't require me to be present physically. Siguro omnipotent? Ano ba?
Omnipresent. Omnipresent. Hindi mo yung vocab mo. Omnipower yun, be. Lord yun omnipotent. Basta ano, Omniscient din gusto mo. basta yung in thoughts, parang andun ako. I don't have to always be present talaga na pag may gala, andun. Pero yung nakikikatch up pa rin ako through text, through chat, ganyan. For me, when it comes to low maintenance and high maintenance friendship, it really doesn't matter eh. Para sa akin eh. Parang yung question ni kanina, ni Rafael, sabi niya, can an extroverted person be friends with an introverted person? Parang same goes with anyone who's low maintenance or high maintenance. I feel like the same lang naman sila. Kasi it's different when you're present and it's different when they can feel your presence. So, I prefer the latter, diba? Parang kahit di ka physically present, they know na parang You're with them. if the world was ending, you'd come over. Diba? Something like that. May mga ganong eksena Yeah. that you always have a friend to lean on whenever in times of need. Although, I think I must say, meron mga very, very, very few important notes lang siguro na you have to remember when maintaining a friendship. Lalo kung low maintenance kayo nagagalaw, you have to be thoughtful sa kanila, most especially sa special days. Say, birthday, or meron kayo. Sa birthday. Siguro kung may importanteng nangyari sa buhay niya, graduate siya, nakapag siya ng ganito, 'di ba? Parang a simple congratulations Yeah. through message. Yung sincere, 'di ba? Na alam mong Mararamdaman niya yan. Nasa isip mo pa rin siya. You're Yeah. still thinking of them, ganyan. So, feeling ko yun yung thoughts ko. Okay, enough with that. We've talked a lot about this na and it's time to end this. Ano ba? I-end din natin to in a different way, right? Yeah. Pero wait lang, to cap off lang din Sorry, go. this whole friendship breakup thing. Napansin ko kasi na kaya nga parang big deal siya sa mga chikiting ngayon. Kasi nga, I heard somewhere sa isang podcast na napakinggan ko na parang nasa hierarchy kasi ng relationships, lagi ang romantic relationship, nasa taas. Dahil sabi mo nga, ang mga Pilipino parang uhaw na uhaw sa love team, di ba? Kung may breakup, sa magjowa nangyayari, di ba? Platonic relationship is just as important as cultivating your romantic relationship, di ba? Ayun lang. Is it safe to say na sa ating For Here and To Go series, ayan ang to go mo? Yeah. Ayun That's a good point. Oo. Kuha tayo ng ilang For Here sa kanila and to go. Go, sige. Sige. For Here. By the way, guys, every time we end our podcast, we do this thing na nag-iwan kami ng sentiments divided into two parts. For Here and To Go. For Here are the thoughts na we won't take with us anymore along the way. Or yung mga values na Iwan na dito lang na lang. natin. Okay na, dyan ka na lang. And To Go naman yung mga babaunin pa rin namin sa journey namin towards a better life. Yeah. So, what's your For Here? Ako siguro kasi dati pag may failure na friendship, nasasad talaga ako. Masyado mong dinidibdib. Oo. Ngayon siguro ang for here ko na it's normal, nangyayari siya, hindi mo siya kasalanan. Minsan hanggang dun lang talaga. Na pwedeng may purpose lahat. So don't be too hard on yourself kapag may mga friendship breakup. Na dati talaga, ayoko ng change sa friendship, ganyan, pag may nagbabago. Ayun, hindi. It's normal and hindi mo naman kasalanan alone yan. Dalawa kayo dyan, so dalawa niyo yung desisyon. That's so beautiful. Yes. And My God, dapat only regular mature na si people, Thomas dito. Only mature people thoughts. Correct. Fully developed ang frontal lobe. How about you, Ken? Feeling ko sa friendship kasi, di ko sure kung common ba siya, pero yung not setting boundaries. Kasi parang minsan hindi natin nga napapansin na baka hindi na pala talaga nagwo-work to, pero hindi lang natin matanggap. So parang for me, if sinabi or pinaparamdam mo na sa akin na hindi na tayo kagaya ng dati, go by. Ganun na siya. Okay. Not clinging into Valid. feelings. Yes. Valid. No with anything forced. Oo, parang wag natin pilitin ng ayaw. Your turn, Bal. So, ang for here ko is yung friendship should not be transactional. Like you've said, tas yung kwento ng viewer na trinit niya yung friend niya as a family na. Pero dapat you should assess your friendship nga if they are for here. I agree. How about you, Kyle?
Ayun, yung for here ko is yung pag-take nila ng friendship breakup in a negative way. Not necessarily na, ay, FO na kami. Hindi yun laging negative yung impact nun. Minsan, na-outgrow siya. And sometimes, it's necessary for you to grow. Yes. Apart. Ako naman. Ang for here ko, I think before kasi I was that type of person who hides myself sa fear ko and sa reason ko na hindi ako confrontational na tao. I am not able to face the difficult conversations na dapat pinagdadaanan namin. So, yun yung iiwan ko na. I'd like to leave that fear behind na and I know that moving forward, dapat wala na yung ganong takot sa akin because difficult conversations should be faced for a reason. Yun lang. Yes. Ako actually, yung for here ko, same with Thomas, na... Bawal And gumaya. Ken. Joke. na ayun nga, yung if you feel like your friendship with someone or some people are falling apart, it doesn't necessarily mean na there's wrong with you. Always, ano pa rin naman to, situational pa rin to, but it doesn't equate to you being less of a worthy person to be a friend. Ako kasi, same kami na dinadamdam pag nakita ko na, oh, parang di na kami kasing close ng dati, ganyan. It's okay to accept na these things happen and as long as wala naman kayong bubog talaga sa isa't isa, you have to learn to let it go. Kasi malay mo, ayun talaga yung best para sa inyong dalawa. That's my for That's here. nice. That's so nice. Ang lalim. Sige. Let's move forward with to go. Should I start? Ako naman. Sige. Baka sabihin na naman, di tayo nag-iisip agad. Siguro, my to go. What worked for me before and I think what would still work for me moving forward is yung trait ko na, what do you call this? Yung trait ko na I don't overthink relationships. May it be with a partner, my friends, I don't overthink it. You know, I just love relentlessly. But this time siguro, I just know when to be careful. Ganon. I just know how to set my boundaries and so, but I won't be keeping track of what part of myself I gave out. Kasi at the end of the day, parang kung mag-fall apart man yun. Gusto ko kasi yung laging may baon ako na ganun eh. Parang I did everything naman and yeah, I can only do so much. I can only love so much. Kung hindi na talaga mag-work yan, then so be it. Basta Diba? ako binigay No ko regrets. yung alam kong Yes. kaya kong ibigay. In other words, it's not me, it's you. Next. Ikaw, Val? Sa akin yung to go ko naman is, ayan, communication is key and also the comprehension. Since, ayun nga, may mga friends tayo na hindi naman need i-communicate lahat ng bagay. Dapat you should know what to do and what not to do. Kung kilala mo talaga Kung kilala yung mo friend mo talaga na yun. yung friend mo na yun. Gusto mo rin magtugo ng pizza? Ako yung tugo ko, same with Ray, na una, always check your friends. Na hindi porket alam mong okay tayo, is okay pala tayo. Baka meron palang something in between. So, kailangan mo talagang makipag-communicate sa kanya and intindihin mo nga siya. Kasi baka may pinagdadaanan siya, ganun. So, ayun, always check your friends. Yun lang. Ako siguro, gusto ko lang maging grateful sa lahat ng taong pinipili pa rin ako. Yun. With a grateful heart na, di ba, parang pinipili ka pa rin maging kaibigan at pinipili kang intindihin. Kasi parang feeling ko ang friendship, everyday choice din yan eh. At sila yung pamilyang pinili mo, yung mga kaibigan mo. Kaya sa mga friends ko na loyal and understanding to me, you're stuck with me. Wala kayong choice. Wala kayong choice. Parang I feel threatened. Pero you know what? I just have to say this. Feeling ko, that's why, feeling ko, bet na bet ko rin as a friend si Thomas. Ganon. Yung mga words of wisdom niya ganon, na ganon. Diba? Remember when I told you during your birthday na feeling ko a part of my core and values has a charity engraved in it. Feeling ko the same May way na a Thomas part din. of it, may Thomas Oo. din na ganon. May Na ambag parang sa there's ano always mo. a part of me na may binabaon ako with every single one of you. And
really, I'm proud na friend ko si Thomas. I just have to say. So, part ako ng loyalty na yan. Ano ba? Yes, and happy ako na sa ganitong panahon, mahalaga na we know our people and you are one of my people. I can call my people. Oh, dahil dyan, watch Incognito. Now on Netflix. Yes. Every Monday. New Every episode. Monday. Everyday yun except Wednesday and Thursday. Oh my God. Hindi Hindi siya nanonood. Siya Sorry, next. guys. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Pareho. Go box. Stop that. Parang hindi ko matataasan yun. Parang siguro yung tago ko, friendship should not be transactional. And siguro, there's no 100% reciprocity in friendship. Ang bilis niya natutunan. Fast learner. Palakpak. Diba? Very progressive ang friendship. I love that. Ayun, tsaka di ba sabi ni Thomas, it comes naturally. So, kung may pinipilit, na hindi naman dapat ipilit. Pag pinilit, constipated. Pag pinilit, masakit. Love that box. Love. Kyle. I love this episode. Yeah, kahit may technical difficulty before this, hindi ko na lang sasabihin kayo. Hanapin nyo. Pero let us know if you would love to see them again on the next sa mga episode. susunod pa na episode. Parang sila yung ayaw, guys. Feeling ko si Thomas magiging regular dito. That being said, happy Tuesday, bestie. Yes, happy Tuesday. See you again next Tuesday. See ya. Bye. Bye.